honest review sa editor cartoon ninyo. So dito may kita kagad natin na ang topic is AI. Kahit walang nakalagay na AI, diba? So gets kagad, Kyle may robot. So ang galing. Diba? Nakita natin na parang pinahihirapan nung robot yung estudyante na yun nga, meron ng critical thinking skills. Gets naman, di ba? Gets naman kagad yung concept. So, panalo, di ba? So, nakikita ko medyo beginner pa yung gumawa nito. Pero, yun nga, gets kagad yung concept. So, magaling. Palakpakan natin yan. Yan. So, dito, yun nga, na-appreciate ko yung paggamit mo nung robot para sa AI. Nagets na makagad na estudyante kahit walang backpack and ID lace. So, diba? Gets na makagad. Yun nga, pero kung kaya pang lagyan ng backpack or ID lace, diba, mas malakas yan. Tapos yun nga, critical thinking skill. So ano pa yung mga pwedeng ma-improve dito sa gawa niya? Sa gawa niya. So yun nga, lakihan mo yung drawing mo kung pwede mong lakihan. Kumbaga, wag mong tipirin yung drawing mo or yung elements mo. Diba? Isipin mo, ito yung boses mo. So para mas marinig yung mensahe or kwento mo, diba? Ipahayag mo, lakihan mo. Diba? Lakihan mo yung drawing mo, maging proud ka doon sa opinion mo. Okay? So, yun nga, avoid mo rin yung mga negative space. Yan. Negative space. Di ba? Space. So, medyo malaki yung gap eh. Yun nga, malaki yung dito, hindi nagamit siya kayo sa baba, tapos meron ka rin yung space dito. So, mas maganda kung i-maximize mo yung layout mo, bigyan mo ng kwento, lagyan mo ng engagement, di ba? Na interaction yung mga elements mo. Dapat i-connect mo talaga. Dito, gets naman. Pero yun nga, medyo lumayo lang masyado yung critical thinking skills mo. Di ba? So, maganda, nilapit mo parang na medyo talagang may kwento. Although, ang alam ko gusto kong pakitain nga para medyo hindi nyo maabot. Okay naman. Pero lumayo lang. So, mas maganda siguro, binigyan mo magandang angulo para mas dramatic, di ba? Para mas maganda. Pero okay lang yan, di ba? Kaya pang i-improve yan sa mga susunod na gawa mo. So, yun nga, kung kaya pang pagandahin pa yung mga yung details, di ba? So, mag-practice para mas maganda pa yung mga details mo. Kasi yun nga, may concept ka na, nakikita mo maganda na yung concept mo. Kung magagandahan mo pa yung details mo, mas lalakas ngayon yung concept mo. Mas maiintindihan ngayon yung mga judges at yung mga reader kung ano yung mensahe ng editorial cartoon mo. Okay? Yung shading din, pwede mo rin practice pa yan para mas gumanda. Diba? Mas gumanda at lumakas yung concept ng editorial cartoon mo. Okay? So, score natin yan. So, para sa concept, yan, bigyan natin ng 8 kasi maganda talaga yung concept. And then, sa technical, yun nga, improve pa natin. Kaya pa yan. Sa 5. And then, sa ethics, wala nang tinamaan sa 10. So, score na natin yan. 8, 5, 10. Ayan. So, boom. 73. So, ang galing. Diba? So, ang galing-galing. Okay? So, galing. Yehey! So, ayan. So, sana nakatulong sa'yo itong video na to. Sana nakatulong sa editorial cartoon journey mo. Yan. So, kayo kung gusto nyo masama yung editorial cartoon ninyo sa mga next videos, i-comment nyo lang dyan sa baba para ma-review rin natin yan. So, maghintay-hintay lang kayo dahil sobrang dami talaga nagpapa-review. And, ayan, maraming salamat sa panonood ninyo at see you on the next videos. Okay? So, tandaan nyo lang, sa editorial cartoon, kailangan simple, malinis at malinaw. At kung gusto nyo manalo, dapat intentional kayong manalo. Okay? So, draw smart, draw with feeling, and draw to win. At syempre, happy cartooning. Okay?